Kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin si PCO Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po sa inyo, Yuse Castro. Yes, good afternoon sa iyo, Ruth, at sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Good afternoon po. Direkta na po tayo, yaan sa pagsasampa ng libel sa inyo ni Congressman Leviste. Ano po masasabi niyo dyan? Actually, Ruth, hindi ko pa natatanggap kung yung complaint, so hindi ko alam yung mga allegations. So, sasagot lang ako doon sa mga nadidinig kong sinasabi niya. According to him, kaya siya nag-file sa akin dahil sa sinabi ko daw na nagbenta siya ng kumpanya na may prangkisa. Tama? At nakita nung din po sa isang programa, sa isang interview, na hindi galing sa akin ang nasabing balita ko, hindi mismo kay Ombudsman. Sa Ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasampahan ng kasang Ombudsman. Mas pinili niya akong sampahan, kahit ako yung hindi yung source. Well, anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron lang siya talaga siyang issue sa DOE. So mas maganda, sagutin muna niya yon kaysa ma-divert yung attention ng tao dahil baka mawala yung issue tungkol sa pagmumulta sa di umano nga hindi niya pagtalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito naging malaking kawalan sa ating bansa at sa sabi ni Secretary Sharon Garin ay naapektuhan ng 12,000 households. Yun ang sa akin pagkakaalalang sinabi ni Secretary Sharon Garin. So dapat masagot muna niya yan dahil talagang malaki ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi din sa akin galing yon. Mismo siya ang nagsabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siyang may prangkisa. Sinabi niya na hindi Si Raulo to Sino ba to? Si Raulo to si ano. Sabi, tama naman to. Tama Si Meow Meow, bobo. Si Libiste, bibo. Si Marcoleta, kalbo. Aray ko. Yan po si Ron Jams Ron Jams, si Arica kay Marcoleta. na siya ang may-ari. At tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or rather ng kumpanya na may prangkisa, kundi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Yung medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing kasi ang sinasabi niya kasi parang nagkamali daw po kayo sa anyway, masalimuot po yung mga kumpanya, no? Sinasabi niya lang po, nila nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang kumpanya na binenta, na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, parang iba yung tinutukoy na kumpanya, ano po. Pero may binanggit din kasi siya, I mean, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, no? Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niya daw, nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito kay Ombudsman sa kanyang programa. Doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang napiflip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At ito din naman ay nanggaling din sa Secretary of Energy. Hindi po ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects, iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. At muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya na may prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tingnan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. But anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa interview. Yung sinasabi niyo nga kasi hindi kayo yung source, no, tungkol dito sa mga usapin, tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Leviste. Bakit po kaya kayo yung kinasuhan? Ano? Bakit po kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin niyo dyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya. At Pero pwede po ba yun? Hindi kita halimbawa, nagulpi ako. Diba? Nagulpi ako ng isang kapitbahay ko. Diba? Ninong ko yung gumulpe na sa akin. Yung tatay ng gumulpi sa akin, ninong ko. Diba? Aray ko. Kumpare ni Papa. Diba? Kumpare ni Papa. Hindi ko kakasuhan yun kasi kumpare ni Papa. Aray ko. Bobo, no? Bobo, no? Hindi mo kakasuhan kasi kumpare ng Papa mo. Tapos ito si Yusik Ler, siya kakasuhan kasi, utik siya, ano yan? Ang bobo mo? Alam mo ba, congressman ka, bawal ka You are prone. You are prone. Ikaw ay hipon. pagayin mo si BBM, no joke.
I mean, you are prone to criticism. You always remember that, ha? You are prone to criticism. Ikaw ay hipon na criticism. Ha? Ikaw ay hipon sa kritisismo. Lagi mong tatandaan yan. Kaya kahit sino ang pwede magsalita sa iyo because you're a public official and you are prone to a criticism. Diba? Tama? Galang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? Oo So sinisingle out niya ako. So parang ako yung ayaw niya Sabi ko nga, Yusek, bebenta ko na kidney ko, Yusek, para pagambag ko diyan sa 110 million na danyos. pagkain. But in first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at in-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Pag kami prangkisa ka, paano mo binenta, at kung kailan kami conflict of interest. Ha? Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNEC. And I believe, kung di tayo magkakamali dyan, ang SPNEC ay also still engaging no and transacting with the government. So, ang Yes. may conflict of interest ba siya, being a congressman and still owns 18% dun sa SPNEC? No, I mean, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based Hindi ka mananali ito kay Yusek, nakikipagdebate ito sa korte. Di ba? Ay ipagdebate sa korte ito. Si Sara nga, tumanggi dito eh. Si Zoraida nga, oh, tinapyas yung ngipin eh. Aray ko. Hindi ko mananalo dito. ng DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na unsyamin na programa sana nitong solar energy company ni Congressman Leviste. Pero ang sabi niya po doon sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po nag-vlog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hatid naman sana na serbisyo sa publiko. Tinutukoy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija. Yung sa Nueva Ecija ba? Yung sa SPNEC? Sa ano naman po ito eh. Sa Meralco Gen naman po ito eh. But anyway, kahit po walang nag-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano niyo po masisisi sa akin kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy. Ipinaliwanag sa lahat ng mga news network, no? Kung paano ba ang nangyari kung, at ano ba yung liability ng Oh, Rochelle, trial lawyer to, trial lawyer. Mahirap to. Mahirap kalabahan niya mga trial lawyer. Tapos babae pa. Di ba? Eh, mga babae, laging tama yan eh. Di ba? Mga babae, laging tama yan. Tsaka, mga babae, magaling yan sa history. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Di ba? Kumukuha yan ng course sa college, historian. Major in historia yan eh. Magagaling yung babae, laging tama yan. Aray ko. Di ba? Pag nag-enroll yan, BS, Righteous, Major in History. Kinukuha yan sa mga college eh. Anong course mo? Ano ako eh, BS Righteous, Major in History. Aray ko. Diba? 1% lang tayo dyan. Tayo yung mikrobyo. Aray ko. Solar Philippines na pag-aari, 99% pag-aari pa, di umano, base sa record Ito mo, kaya sabi na ni Mami Irene, 99%. O, pare-pareha silang dahilan, no? 99%. Pare-parehas itong mga babaeng ito eh. DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Leviste. So bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman? Oo. As a lawyer po, anong tingin nyo? Kumpiyansa ba kayo na masasagot nyo po ito ng maayos? Wala pa naman po kayong kopya, sabi nyo. Pero ano po ang next move nyo? Well, as a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Oo. Paano pong paraan? Sa paano pong paraan? Ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Oo. Dokumento. Oo. Ma'am, move on na tayo. Mawala sa test. Putik, Pero- lupit, no? Oh, putik, oh. Yung si Yusek, putik, dokumento, patay kayo dyan, oy! Yari ka ngayon, oy! Parte ng SPNEC. And I believe, kung di tayo being a congressman, Nyo na based on DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na unsyamin. Marami po talaga naapektuhan dyan dahil hindi po natuloy. Yan po importante, ang yung kalimutan. Ang solar ng bayan, walang ibang dapat gawin kundi mag-comply sa prangkisa, sa kontrata sa gobyerno para magbigay ng kuryente o power. Hindi pa natin masabing kuryente eh, kasi hindi pa po siya natatransform. So magbigay ng energy dito sa DOE. May watts po silang accumulated o allotted para may supply sa DOE. Kaso hindi po
ginawa ni Lipeste. Sino apektado? Sino apektado? Na ang akala ng gobyerno, makakamenos nila dito sa renewable green energy. Dahil mas okay at mas mababa ang presyo. Pero, mali ang inakala ng gobyerno. Gagamitin lang pala netong hayop na si Lipeste na bentahe ito para makakuha ng mga investor, private investor, para sa kanyang solar. Pinabayaan niya ang solar ng bayan na may prangkisa ng gobyerno. Ginamit niya lang ito para makakuha ng mga investor sa kanyang company. Nakatiwangwang, walang nagko-comply, nag-approach na ang DOE, walang nagko-comply. Anong tawag doon? Manggagancho. Aray ko. Programa sana nitong solar energy company ni Congressman Levice. Pero ang sabi niya po doon sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po nabavlog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hatid naman sana na serbisyo sa publiko. Tinatuhoy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija. Yung sa Nueva Ecija ba? Yung sa SPNEC? Sa ano naman po ito sa Meralco Gen naman po ito Well anyway, kahit po walang nag-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano niyo po masisisi sa akin kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy? Ipiniliwanag sa lahat ng mga news network, no? Kung paano ba ang nangyari at ano ba yung liability ng Solar Philippines na pag-aari, 99% pag-aari pa, di umano, base sa record po ng DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Levice. So, bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman? As a lawyer po, anong tingin nyo? Kumpiyansa ba kayo na masasagot nyo po ito ng maayos? Wala pa naman po kayong kopya, sabi nyo, no? Pero ano po ang next move nyo? Well, as a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Paano pong paraan? Sa paano pong paraan? Ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Dokumento. Okay. Ma'am, move on na tayo sa ibang issue. Medyo mainit. Grabe, no? Yari ka ngayon, ha? Yari ka. Yari ka ngayon, Lipeste, matatalo ka. Ito sabi ni Yusek,